Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang patuloy na nagkakagulo sa harapan noong bilyaran, ay biglang may pumaradang dalawang sasakyan ng mga pulis. Nakilala ako agad ng isa sa mga iyon dahil siya iyong pulis na tatay ng kaklase ko. Iyong tinulungan ko dati noong manalasa sa kanila ang impostor. Nilapitan niya ako agad at sinabing, "Oh, bakit ka nakagapos?" Sabi ko naman, "Wala kinuyog ako ng mga tao. Ayaw nilang maniwala sa akin. Ako patuloy ang pinagbintangan ng masama. Ayoko namang manlaban dahil baka makasakit ako ng mga sibilyan." Tumingin siya sa mga tao at nagsalita, "Sino ang naggapos sa taong ito? At siya ang pupusasan ko." Nakita ko na yung lalaking nagsabi nagkapusin ako ay agad tumalikod at dahan-dahang lumayo sa umpukan ng mga tao. Hindi ko na lang din iyon itinuro. Kinalagan ako noong pulis, tapos biglang lumapit sa akin ang kaklase ko. Naroon pala siya sumama sa kanyang ama. "Tol, nandito ka pala. Sana pinaalam mo sa chicks mong si Ma'am Wendy. Di protektado ka sana dito." Sabi ko naman, "Loko ka talaga tol. Bakit ko naman ipapaalam na narito ako? Di sumugod yun dito kasama ang tatay niya." Hinarap ko naman iyong pulis. Sabi ko, "Sir, sila iyong sinasabi ko sa iyo ng mga kalalakihan na sala rin ng mga pagkawala ng kadalagahan dito. Kung hindi ko sila nahuli ngayon, ang kasunod nilang bibiktimahin ay ang pamangkin mong dalagita. Ikaw na bahala umasikaso sa kanila. Multiple murder ang ikaso mo para hindi na makalaya. Ang tungkol naman sa pagiging aswang nila ay huwag mo nang alalahanin dahil binura ko na ang mga orasyon na alam nila sa kanilang isipan. Hindi pa sila magaling sa kanilang pagkaaswang, pero hindi na sila makakapagpalit ng anyo. Sa tuwing susumbungin sila ng pagkaaswang ay sasakit na lang ng todo ang kanilang ulo. Iyon ang ginawa kong parusa sa kanila. Tapos iyang tatlong babae na yan, wala silang kinalaman. Kahit iyang isa dyan ay inosente rin. Kahit pa may kakayahan niyang gumamit ng orasyon, inilihim niya lang. Pero nalaman ko kanina noong nakipagkamay siya sa akin." Sabi naman noong pulis, "Sige boss, ako nang bahala sa mga ito. Pero ang hindi ko lang talaga mapapalampas ay kung sino ang naggapos sa iyo." Sumabat naman iyong babaeng may-ari ng bilyaran. "Sir, kilala mo ba ang lalaking yan?" Sumagot naman ang pulis. "Oo, kilalang kilala ko siya. Anak siya ni Enrico, yung batikang babaylan na taga-kabilang bayan. Sa madaling salita, isa ring babaylan ang lalaking ito." Dahil sa malakas ang boses noong pulis na nagsalita, kaya dinig iyon ng lahat ng naroon. May mga nagsabi pa nga ng, "Oo, kilala ko ang babaylan na taga-kabila na sinasabi ni Sir. Nakapagpagamot na rin kami roon eh. Pero hindi ko kilala ang batang yan."
May isa namang matanda na nagsalita. Pasensya ka na, iho. Sino ba kasi ang nagapos sa iyo? Tanong pa noon sa akin. Sabi ko naman, "Huwag mo na pong alalahanin, Lola. Ako na ang bahala ron." Tapos nakita kong sumenya sa akin iyong dati kong kaklase na may inginunguso. Nakita kong may paparating na puting kotse. Kilala ko ang sasakyan na iyon dahil iyon ang sasakyan ni Wendy. Kaya nagpaalam na ako kaagad sa kausap kong pulis. Sabi ko sa kanya, Sir, aalis na po ako. Wala pa kasi akong kain eh. Hindi ako nakapag-almusal bago ako umalis ng bahay." Pero mukhang alam ng pulis na iyon na gumagawa lang ako ng palusot. Sumagot naman siya, "Hindi ka takot sa mga aswang at malalakas na magkukulam. Pero mukhang takot ka sa anak ni Mayor ah. Ayan na ang pagkain mo bata, lumalapit na sa'yo. Kung binata lang ako, nako, lagot sa akin ang mga ganyang kagagandang dalaga. Pero, ewan ko lang din kung papansinin ako niyan kung binata ako. Mabuti sana kung magiging kamukha kita. Pwede pa siguro. Oh, sige na, umalis ka na. Ako nang bahala dito. Sana masama mo ito sa kwentong ipapadala mo doon sa channel ng kaibigan mo. Aabangan ko ito." Tinanguan ko lang siya at agad na rin akong umalis. Habang naglalakad ako papalayo ay naisip ko na papaano niya nga pala nalaman na nagpapadala ako ng kwento sa channel na ito. Naisip ko na lang din na baka doon sa pamangkin niyang dalagita. Kaklase din kasi iyon ng pinsan ko naman na dalagita rin. Baka napag-usapan nila kaya niya alam. Agad na akong umuwi ng bahay. Pagkarating ko sa bahay ni ate ay naabutan ko siyang abala sa pagluluto. Sabi ni ate sa akin, "Nandito ka nga, pero napakabihira naman kitang makita. Parang hindi ka nga yata kumakain eh. Kasi parang hindi rin naman nababawasan yung pagkain iniiwan ko para sa'yo. Teka, baka naman marunong na magluto ang asawa mong diwata, kaya pinagluluto ka na niya. Eh di ba ayaw naman unang asin?" Wika niya pa habang tumatawa. Sabi ko naman, "Kumakain naman ako dito ah. Hindi nga lang masyadong marami. Tsaka tulog na kayo noon kapag kumakain ako. Nasaan nga pala si Princess? Uuwi na kami mamaya." "Nandyan lang yun, baka nasa labas. Gusto ko sana bunso na magtagal ka pa rito kaunti. Kaso kung dito nga ay sobrang abala ka na at bihira kitang matagpuan. Eh malamang mas marami kang kailangan gawin doon sa atin. Siya nga pala, may inihanda akong pasalubong dyan para kina mama. Huwag mong kalimutang dalhin mamaya pag uwi nyo ha." "Sige te, pakilabas mo na lang din para hindi makalimutan." Kinahapunan nga noon ay umuwi na kami ng pinsan kong si Princess sa amin. Pagkarating namin sa kaling kinaroroonan ng bahay namin ay may nakita akong sasakyan na Hilux na nakaparada malapit sa bahay namin. Pagkadaan namin doon ay tinanong ko sila kung sino ang hinahanap. Sabi naman ng isa sa kanila, "Sir, kilala niyo ba yung nakatira dyan? Paparada muna sana kami rito para malilim kaunti. Sobrang init na kasi ng panahon eh, kaya dito na kami pumarada. Sa bahay na yan kasi ang sadya namin." Pero sabi ng mga kasama ko, wala raw dyan ngayon ang babaylan na hinahanap nila. Pinaghintay kasi kami rito ng ibang kasama namin. Galing na sila rito noong nakaraang araw. "Ha? Sinong sila ang sinasabi mo?" "Yung nanay sir ng isang bata na iniligtas ng batang babaylan. Tapos nasampal niya pang araw. Nagtanong na rin kami sa tindahan dyan sa may tabing highway. Wala pang araw ang manggagamot." Sabi ko naman, "Ipasok nyo na yung sasakyan nyo dyan sa bakuran na yan. Walang magagalit. Mukhang nasa bukid sila mama eh, kaya walang tao." Sumabat naman ang pinsan ko, "Ma'am, siya yung hinahanap nyong babaylan." Sabi naman ng babae, "Ay, salamat. At nakauwi ka na sir. 2 beses na kami nagpapabalik-balik rito." Tapos tinawag nila yung mga kasama nilang babae. Pagkalapit sa amin noong kasama nilang babae ay hindi yun makatingin sa akin ng diretsyo. Payuko-yuko lang siya.
Namukhaan ko siya kaagad. Siya iyong babaeng sumampal sa akin matapos kong mailigtas ang kanyang anak. Sabi ko sa kanya, "Kumusta po kayo, ma'am? Hindi ba nasabi ko na sa iyo dati na darating ang araw na hahanapin mo ako uli? Kumusta na ang anak mo?" Sabi ko rin doon sa mga kasamahan niya, "Ako yung sinasabi sa inyo ni ma'am na babaylan na nasampal niya." Nagsalita naman iyong matabang babae. "Oo nga po, sir. Nakakahiya man. Pero naglakas loob na akong bumalik rito alang-alang sa anak ko. Yung anak ko kasi, sir, na nailigtas mo sa bundok. Magdadalawang buwan ang nakaratay sa higaan niya. Dinala na namin sa doktor. Pero gagaling lang ng ilang araw. Tapos babalik na rin agad ang panghihina ng katawan. Hanggang sa pinayuhan na ako ni Aling Rosetta na dalhin ko na raw sa iyo. Dahil ikaw lang raw ang nakakaalam kung paano ang anak ko mapapagaling. Hindi na rin daw kayang gamutin ni Aling Rosetta. Sir, hindi na kumakain yung anak ko. Hinang-hina na siya at palaging masakit ang sikmura at nagsusuka." Matapos magpaliwanag ng ginang ay sinabi ko sa kanila, "Sige, pumasok na muna kayo sa bahay. Pinsan, pakihandaan mo muna sila ng makakaing merienda." Agad naman silang dinala ng pinsan ko sa bahay ng aking mga magulang. Wala rin naman sila mama roon. Mukhang naroon sila sa bukid. Matapos kong magbihis sa bahay namin, ay pinuntahan ko na sila, dala ang mga kailangan noong matabang babae. Kinausap ko ang matabang babaeng iyon. "Manang, nabati ang anak mo. Isang malakas na uri ng bati. Ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng ugat ng tanglad. Lagain mo at palamigin. Iyon ang ipainom mo sa anak mo. Umaga, tanghali, hapon at gabi. Kumuha ka rin ng dahon ng sambong. Idarang mo kaunti sa apoy. Pero wag mong susunugin ha. Idarang mo lang hanggang sa malanta iyon. Tapos pigain mo at iyong katas ang siyang gamitin mong pampahid sa kanyang likod at sa tiyan. May ibibigay rin ako sa iyong langis at kwintas na basyo ng bala. May laman niyang mutya sa loob na siyang magagamit bilang proteksyon ng anak mo laban sa mga bati at palipad hangin. Itong langis naman ay ipahid mo sa palad ng anak mo kapag natutulog na siya sa gabi. Gawin mo ito tuwing Biyernes ng gabi. Tapos magsunog ka rin ng kamangyan at ipausok sa palibot ng inyong bahay. Kapag gumaling na ang anak mo, ay dalhin mo siya rito. Tuparin mo lahat ng sinabi ko dahil kung hindi, magsisisi ka." Sabi niya naman, "Opo, sir. Gagawin ko po lahat ng mga sinabi mo. Pasensya ka na, sir, ha. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Nakukonsensya kasi ako sa nagawa ko sa iyo. Sa kabila noon, hindi ka pa rin galit sa amin." Sabi ko naman, "Nakaraan na yun. Huwag mo nang isipin. Wala akong karapatan na magalit sa inyo. Dahil ano nga ba ang magagawa nyo kapag ako na ang nagalit sa inyo?" Tapos tumingin ako sa mga kasamahan niyang babae. "Kayo, wala po ba kayong kailangan sa akin?" Hindi sila kumibo, mapababae man o lalaki. Sila iyong mga magulang ng iba pang bata na nailigtas ko sa bundok. "Sige, kung wala na kayong kailangan sa akin, ay aalis na muna ako. Nandito naman ang kapatid at pinsan ko. Sabihin nyo na lang sa kanila kung may kailangan pa kayo." Tapos hinarap ko naman iyong dalawang lalaki. "Di ba kayo iyong dalawang ama ng batang iniligtas ko rin? At kayo rin iyong gustong-gustong manakit sa akin? Kumusta na ang mga anak nyo? Gusto ko lang sanang ihabilin sa inyo na dapat hatid sundo nyo pa rin ang mga anak nyo sa eskwelahan. Huwag nyong basta na lang hayaan magpunta sila sa paaralan at umuwi nang sila-sila lang. Lalo at critical area ang lugar ninyo. Alam kong abala kayo sa paghahanap buhay, pero mahalaga ang kaligtasan ng pamilya. Dahil para saan pa ang paghahanap buhay nyo kung nasa panganib naman ang mga anak nyo at maaaring bigla na lang ding mawala. Kung hindi naman kayo magkaroon ng pagkakataon para maghatid at magsundo, kahit magtalaga na lang kayo ng taong magsusundo sa anak nyo para lang siguradong ligtas. Tandaan nyo, minsan lang ako magagawi sa lugar nyo. Paano na lang kung hindi ako nagawi noong pagkakataong iyon? Kaya nyo bang bawiin sa kulto ang mga anak nyo? Sa bagay, mukhang matatapang naman kayo. Noong makita nyo nga ako nakasama ang anak nyo,
Gusto nyo na akong sapakin kaagad at hindi malang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Walang kumikibo sa kanila at pare-pareho lang na nakayuko. Matapos kong magsalita ay iniwan ko na sila. Nararamdaman ko naman na gusto nilang magsalita upang humingi ng tawad, pero mukhang nawalan lang ng lakas ng loob. Nagpunta ako sa kabilang bahay namin, yung naroon sa may bukid. Nakita kong naroon nga sila mama. Nagpapakopra ng aming mga nyog. May mga tauhan naman sila na siyang gumagawa roon. Naroon lang sila para tumingin-tingin. Siya nga pala, marami akong natatanggap na tanong kung ano raw ang ikinabubuhay ko, gayong hindi naman ako nagpapabayad sa aking panggagamot. Heto po ang sagot sa tanong niyong lahat tungkol doon. May malawak na lupain ang aking pamilya na minana pa ng aking ama mula sa aking lolo, at ang lupain naming iyon ay may sari-saring mga pananim, kagaya ng nyog, goma, mangga, durian at mga gulay. Meron din kaming palayan at maisan. Hindi naman ang mga magulang ko ang nagtatrabaho roon. May mga tauhan din kami na siyang gumagawa. Mga magulang ko lang ang nagmamanage. Marami din kaming alagang iba't ibang mga hayop na mukhang nabanggit ko na sa mga nauna kong kwento. Maliban pa roon, ako naman ay may sariling tindahan. Si Mrs. din ay may sariling tindahan doon sa Davao. Ayun po, sana nasagot na ang mga katanungan. Balik na tayo sa kwento. Lumapit ako kina mama at kinausap sila. Nagpaalam na rin ako na mawawala ako ng ilang buwan para sa misyon. Pero bago iyon, ay pupuntahan ko muna si Mrs. sa Davao. Matapos kong magpaalam ay umalis na rin ako agad. Pagkarating sa Davao, ay sinilip ko ang tindahan kung naroon ba si Mrs. Pero wala siya roon. Ang tiyahin niya lang ang naroon na nagbabantay, pero hindi rin ako napansin noon. Kaya dumiretso na ako sa itaas ng bahay. Nakita ko ang anak ko roon na natutulog sa duyan. Kaya hindi ko na muna hinawakan, baka maistorbo ko pa ang pagtulog. Wala rin doon si Mrs. Kaya naisip kong baka naroon talaga sa tindahan at hindi ko lang nakita. Nagpunta ako sa banyo para maghugasan na ng katawan. Pagkabukas ko ng pinto ay pareho kaming nagkagulatan dahil naroon pala si Mrs. naliligo. Bigla naman siyang napatakip ng katawan. Sabi ko naman, "Ngayon mo pa talaga itatago yan? Nakita ko na lahat ng iyan eh. Tsaka, bakit hindi ka nga pala naglalak ng banyo kapag naliligo ka?" Sabi niya naman, "Sino namang ibang papasok rito? Si ate mo lang naman ang kasama ko dito madalas. Tsaka, bakit kasi hindi ka kumatok?" Abay, malay ko rin ba na may tao? Tahimik naman noong papalapit ako. Tutal, nariyan ka na rin naman, di sabay na tayong maligo para tipid sa tubig. Tapos na nga akong maligo eh. Nagpupunas na lang ako. Talaga? Ayaw mo akong sabayan? Sige na, sabayan mo na ako uli maligo para makatipid uli sa tubig. Uwi ka ako pa at pumasok na ako sa loob ng banyo kasama niya. Kinahapunan ay nagpaalam na ako kay Mrs. na mawawala ako ng ilang buwan. Sabi niya naman, ano pa nga bang magagawa ko maliban sa maghintay kung kailan ka muling makakauwi? Isa lang naman ang hiling ko sa iyo. Sana wag mong ipamana sa anak natin yung kakayahan at pagiging babaylan mo. Dahil ayokong palagi siyang nawawala. Parang hindi ko kakayanin na malayo ang anak ko sa akin. Palagi lang ako mag-aalala noon. Kahapon nga natakot ako sa kanya. Bigla na lang kasing naging kulay green ang mga mata niya dahil nagalit nung inagaw ko sa kanya yung laruan niya. Sabi ko naman, huwag kang mag-alala kapag ganoon. Maaaring nasa harap niya lang noon ang ate niyang si Ferosa at may ipinapakita sa kanya. Kaya nagbabago ang kanyang paningin. Palagi naman siya binabantayan ng ate Fero niya. Pati rin ikaw. Pakisabi na lang pala kay ate na hindi ko na siya mahihintay. Kailangan ko nang umalis. Noong matapos na kaming makapag-usap ni Mrs. ay umalis na ako ng Davao at nagtungo na sa bundok.
Iyong pinuntahan ko dati kung saan nakatira ang tiyahin ko. Iyong pamayanan na kasalukuyan ng pinamumunuan ni Ermitanyang Madrid. Pagkarating ko roon ay nakita kong lahat ng mga kabahayan ay may kuryente at maliwanag na ang paligid ng pamayanan. Noong nagpunta ko roon dati ay iisang bahay lang doon ang maliwanag. Iyon lang sa may bulwagan dahil may sarili iyong generator. Naroon ako noon sa itaas ng pamayanan at nakatanaw sa mga kabahayan sa ibaba nang maramdaman ko ang presensya ni Madrid. Ilang saglit pa nga ay lumitaw na siya sa tabi ko. Nagsalita ito. "Alam kong darating ka. Sabi ko na nga ba babalik-balik ka rin dito. Kaya narito pa rin ako. Iniwan mo sa akin ang lugar na ito, kaya iniingatan ko at pinoprotektahan. Pagmasdan mo ang mga kabahayan, maliwanag na, di ba? Ginamit ko ang mga gintong bigay sa akin ng mga kaibigan kong diwata para makapagpakabit kaming lahat ng ilaw. Nagsibalikan na rin dito ang mga taong nagsialis dati dahil sa panganib na dulot ng kulto. Karamihan naman kasi sa kanila ay may lupaing sinasaka rito, kaya meron silang babalikan. Ang laki ng buwan ngayon, no? Puting-puti. Oras na para maglakbay ka. Ang mutya ng uksad o iyong mutya ng buwan ang siyang gagabay sa iyo kung saan ka man magtungo. At hanggat nasa sa iyo ang tatak ng nyebes ko, ay malalaman ko rin kung nasaan ka man naroroon. At kaya kitang puntahan sa kahit anong oras mo ako tawagin. Kaso, mukhang hindi mo talaga ako kakailanganin dahil marami ka ng gabay. Baka nga makagulo lang ako sa inyo. Pero naghihintay pa rin ako ng katuparan sa hinihiling ko sa iyo." Sabi ko naman, "Huwag ka na nga kasing umasa dahil wala naman akong ipinangako sa iyo, di ba? Sige na, aalis na ako. Hindi na ako magpapaalam sa mga taga rito. Hindi rin naman nila ako nakita Ikaw talaga ang sadya ng pagpunta ko rito para tignan kung kumusta ang pamumuno mo sa pamayanang ito. Ingatan mo sila dahil sa'yo sila umaasa ng proteksyon. Nanghihinayang lang talaga ako sa maglulong aswang, pati doon sa babaeng manananggal. Maaari mo sana silang makatulong sa pagprotekta sa mga mamamayan dito. Nakakaawa ang sinapit nila. Sige na, hindi na ako magtatagal." Matapos kong magpaalam kay Madrid, ay umusal na ako ng orasyon. Sabay kumpas ng kamay ko paikot. Nagbukas ang isang malaking portal sa harapan ko at doon na ako pumasok. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.